Afternoon sa inyong lahat. This is the time for our service and worship to our Lord. So I'd like to invite everyone to put yourselves in the presence of the Lord as we sing our opening song to the Lord. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. We acknowledge your presence, O God. Receive our songs, receive our worship, receive our service to you, O God. We love you, Lord. Hallelujah. There is none like you.
for all eternity long and find there is none like you. And I can search for all eternity long. I can search for all eternity long and find there is none like you. Yes, Lord. Truly there is none like you, Lord God. There is none like you, Lord Jesus, who left his throne in heaven, came down to save your people, Lord. You came to save us, Lord, and truly we can search for all eternity long and there is no one like you, who would lay down his life even when we were yet sinners, Lord. You laid down your life for us. Even when we were yet sinners, you gave your life for us, that we may have your righteousness, that we may have peace with God. And so, Lord, again, we worship you. We adore you, Lord. We say, Lord, we love you. It is because you loved us first, oh God. And so, Lord, thank you so much, Lord. Thank you so much for everything that you have done for us. Now, Lord, this is the day, this is the time, Lord, for us that we are gathered for the purpose of serving you and worshiping you, Lord. Come and take your place in our midst. We acknowledge you, Lord. We acknowledge your presence. We acknowledge your goodness. We acknowledge your Holy Spirit moving in our midst. Continue, Lord, to minister unto us. Lord, your presence. Continue to bring us into your presence, Lord. That is where we belong. Into your presence, Lord. And so I'm praying, Lord, and asking you, Lord God, pour out your Holy Spirit, your anointing upon each and every one of us, Lord, here right now. Lord, lead us. Teach us how to serve you and worship you in the right way, Lord. You said in your word, Lord, that a time is coming when you will seek those who would worship you in spirit and in truth. And that is what we want to do, Lord, to serve you and worship you in spirit and in truth. So, Lord, again, we lift up to you this service. May you be glorified. May you be magnified, Lord. May you be exalted in our midst. And we are expecting, Lord, that as you move in our midst right now, Lord, let signs and wonders follow, Lord. As we hear your word, as your word is being spoken, Lord, as you are being worshipped, Lord, let signs and wonders follow. Let your miracles, Lord, come true to each and every one of us. Speak in the hearts of your people, O God. Speak to each and every one of us. We love you, Lord. Again, Lord, we lift up to you everything. All our songs, receive it, Lord. We are giving this to you, Lord. We are offering all our service and worship to you. We love you, Lord God. We love you, our Father. We love you, Lord Jesus. And in your name, Lord Jesus, we say, Amen. 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 So let's continue to sing our songs to the Lord. Amen. Are we blessed? Amen. 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 So let's sing our songs to the Lord. Hallelujah. Forgiven
Because of your love, our hearts are clean. We lift you up, songs of freedom, forever will change. Because of your love, yeah, yeah. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so free from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up, songs of freedom, forever will change. Because of your love, because of your love, because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up, songs of freedom, forever will change. Because of your love. Let's sing it one more time. Because of your love. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up, songs of freedom, forever will change. Because of your love, yeah, 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 yes, Lord, hallelujah. Because of your love, we are now clean. And Lord, because of your love, we are made righteous with your righteousness. Thank you, Lord God. Now we're going to have our communion, and as we distribute the bread, the cup and the bread, let's sing in Christ alone. Hallelujah. Thank you, Lord. In Christ what kinds of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone.
Jesus Christ, the wrath of God was satisfied. Every sin was laid here in the death of Christ. I live in the ground. Light of the world by darkness slain, and bursting forth, He escaped up from the grave. He rose again, and as He stands in victory, since curses lost its grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear of death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns, or calls me home, here in the power of Christ I stand. Before we partake of this communion, gusto kong ipaalam sa inyo, ang isang katuruan ng Bible about partaking the communion, this is taken by believers lang. Okay? Believers who know how to discern the body of Christ. Ang isang tinuturo niya in 1 Corinthians chapter 11 is, sabi niya, marami ang nagkakasakit, marami ang namamatay. Marami ang nagkakasakit, marami ang namamatay. You listen to this. Dahil hindi nila nadi-discern the Lord's body. The bread that we're going to receive is the Lord's body. Every time you partake of it, sabi niya, we remember what happened to the body of the Lord Jesus Christ. Kaya kapag mga bata, hindi pa natin sila binibigyan. Kasi hindi pa nila naintindihan. And that can lead to sickness, and sabi niya, early death. That's why many of you are sick and many of you fall asleep, sabi niya, or namamatay na maaga. Because they do not discern the Lord's body. Okay? So, gusto kong sabihin sa inyo na ang partaking of the Lord or the communion, partaking of the communion is a sacred thing that we do unto the Lord. Okay? Hindi lang ito basta pagtanggap natin, pag-inom, kundi every time we partake of this, sabi ng Panginoon, in remembrance of me. Okay? So, we remember the Lord, kung ano yung ginawa niya para sa atin. We remember Him on the cross. We remember His finished work. Amen? Amen. So, naintindihan niyo yun? So, every time we partake of this, make it a very holy thing. Make it a very holy thing. So, again, let us discern the Lord's body. I want you all to lift up the bread. Itaas natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon, ang tinapay nito. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoong Jesus, sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon. Lord, bago ka napako sa krus, Panginoon,
inialay mo ang iyong katawan, Panginoon, upang mabugbog at masugatan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ginawa mo. Sabi mo sa iyong salita na ikaw ay nabugbog at nasugatan, maging ang kaparusahan ng aming kapayapaan ay napunta sa iyo, Panginoon, upang kami magkaroon ng kapayapaan, Panginoon. At sinabi mo, ang iyong katawan ay nabugbog, nasugatan, nasira, Panginoon, upang ang katawan namin ngayon, Panginoon, ay maging magaling, Panginoon. At sinabi mo sa iyong salita, sa iyong mga latay kami pinagaling mo na. Panginoon, inaalala namin ang lahat ng ginawa mo bago ka na ipako sa krus, Panginoon. Maraming salamat na ang lahat ng aming makaramdaman ngayon, Panginoon, nananampalataya kami na ang lahat ng ito'y kinuha mo upang kami maging magaling sa oras na ito. Sa pangalan mo, Panginoong Sus, maraming salamat. Tinatanggap namin ang simbolo ng iyong katawan, ang tinapay na ito. Ating tanggap mo. Gusto kong itaas ninyo ang cup. Sinabi ng Panginoon, this cup is the cup of the New Testament in the blood of the Lord Jesus Christ. Ito ang simbolo ng bagong tipan, ang dugo ng ating Panginoon. Ang dugo ng Panginoong Yesus, nang siya'y mapako sa krus, ay lumabas na dugo mula sa kanyang ulo, sa kanyang katawan, hanggang sa kanyang paa. At ang lahat ng ito, ang sabi ng salita ng Diyos, ay upang linisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang dugo ng Panginoong Hesus, ang siyang luminis ng ating mga kasalanan, hindi niya tinakpan, kundi nilinis niya. At sa lahat ng ginawa niya nito, ang lahat ng ating kasalanan, the past, the present, and even the future, was forgiven by the Lord Jesus Christ. We now have peace with God. He who knew no sin was made sin for us that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo nang ika'y napako sa krus. Ang lahat ng ito'y aming tinatanggap nang nananampalatayang kami ay matuwid sa harapan ng Diyos. Salamat, Panginoong Hesus, tinatanggap namin ito sa iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord God. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. So Lord, again, thank you. Thank you, Lord, for the life that we now live, Lord. A life living in your faith. Living in what you have said, that we are now made righteous because of what you have done. Thank you, Lord Jesus. We now have victory in this life because of what you have done. And we lift up to you all our adoration, our thanksgiving, in your matchless and precious name, Lord Jesus. Amen. Ngayon, tapos na yung yung communion natin, then, pwede na si Bibi. Kasi hindi na tayo nagpapartake din sa communion. Then you can give her. But not on the time na meron tayo. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Amen. Amen. Marami ang di nakakaalam nung word na yun. But in 1 Corinthians chapter 11, hindi kasi na ituturo ito eh. Even when we were in a different religion before, di ba? Hindi naman tinuturo yun eh. Basta pumunta ka, ang sinasabi nila, i-discern mo kung may kasalanan ka. Kung may kasalanan ka, sabi nila noon, hindi ka pwedeng tumanggap. Eh lahat ng tao may kasalanan. Di lahat sana walang tumatanggap. So sabi nila, discern mo muna kung may kasalanan ka at humingi ka ng tawad, saka ka pala pwedeng mag-communion, sabi nila. Yun ang turo sa amin noon. Pero hindi. Kung titingnan natin ang salita ng Panginoon, communion is a very sacred event, doon sa church, doon sa early church. Doon sa early church noon, ang pagtanggap nila ng communion
Hindi lang isang beses sa isang araw. No? Tuwing merong breaking of bread, tuwing may Bible study sila from house to house, from the temple, galing sila ng temple, and then when they go to house, nagpapartake pa rin sila ng communion. So, hindi masama. Kasi it is discerning, sabi niya. Discerning the Lord's body. And discerning and remembering what the Lord Jesus Christ has done. Amen? So, maliwanag na sa atin yun. Kuminsan kasi nakakaligtaan natin ituro yung mga maliliit na bagay na ito. Pero importante yung mga yun. Kasi nakakagulat yung sinulat ni Pablo, na kaya maraming nagkakasakit, maraming namamatay, sabi niya. Not discerning the Lord's body. Importante yun. Malalim na katuruan yun. Amen. So okay. I want you all to prepare your hearts sa pagkinig ng mensahe ng Diyos. Kung meron kayong mga Bible, labas niyo yung mga Bible niyo, huwag yung mga cellphone para hindi kayo matempt na mag-Facebook or makipag-text habang nagme-message tayo. Importante pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. Maraming beses nakakarinig tayo ng mga mensahe ng sermon, pero napansin niyo ba na hindi lahat ng ito ay pumapasok? Kaya kailangan pa ulit-ulit. Kung titignan niyo yung Gospels, the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, bakit 4 ang Gospel? Bakit hindi na lang isa ang nagsulat lang? Hindi dahil mahina ang tao sa pag-intindi, kundi dahil meron tayong kalaban sa mundong ito na sabi niya nagnanakaw ng salita ng Panginoon. Kaya kung titignan niyo, bakit inulit-ulit 4 na Gospels, pero parang iisa yung mga kinikwento nila patungkol sa buhay ng Panginoon. Ang kadahilanan nito, kailangan nating paulit-ulit din na tinatanggap yung salita ng Diyos. Kahit kaming mga pastor na nag-aaral ng salita ng Diyos, kung hindi namin tuloy-tuloy na ginagawa ang pag-aaral, mawawala at mawawala. Meron at mayroong makakalimutan. Kaya, ang sinasabi ko lang, tuwing makikinig tayo ng mensahe ng Diyos, dito sa church, pupunta tayo sa ibang mga church, o makikinig tayo ng mga mensahe sa Facebook, sa YouTube, on the internet, you put your spirit, your heart, in listening to the Word of God. And then let the Word of God minister. Let the Word of God speak to you. Yun yung sinasabi niyang rema. Dapat magrema or magsalita yung salita ng Diyos, mangusap talaga sa mga puso natin. Because with just one word na mapapakinggan natin, pwedeng baguhin ng isang salitang yun ang buong buhay natin. Amen? Just one word, pwede ka magkaroon ng pananampalataya. So, start ko, last Sunday, ang mensahe natin is about the day of the Lord is coming. Naniniwala ba kayo doon? Naalala niyo ba yung mensahe last Sunday? That the day of the Lord is coming. Malapit na. And I talked about the 2025 year natin, 2025. 2025 from the time of Christ. Kaya AD. Sabi nila after Anno Domini. 2025 Anno AD. Hindi BC. Kaya yun ang bilang nila. From the time of Christ hanggang ngayon meron ng 2,000 years. More than 2,000 years. And kung titingnan naman natin, from the time of Adam hanggang sa creation natin, ang bilang naman ng mga Jew is nasa 5,785 na. Ang nakakatawa nito, after the service last Sunday,
nagtanong si Nadine, ano? Tinanong ni Nadine sa chat GPT. Nasubukan niyo na bang mag-ano sa chat GPT, yung AI? No? Yung AI ngayon ang isang, kumbaga, ang isang pinaka bagong instrumento ng mundo kung papaanong eto parang robot na ito sinasagot niya lahat ng mga katanungan. Ginagamit ito ng mga estudyante, ano? Doon sa cellphone lamang nila, pwede sila makagawa ng napakagandang essay. Lagay lamang nila yung topic nila, yung AI na mismo ang gagawa ng essay para sa kanila. Subukan nyo yun. Kung nagko-compose kayo ng mga letters, ano, gamitin nyo yung chat AI, chat GPT. Yung AI na yun, siya magko-compose kung ano yung gusto mong sabihin. Ganun na kagaling. Ang ginawa ni Nadine, tinanong niya, gaano na katagal ang mundo mula nung malikha hanggang ngayon? Ang sagot ng AI, sabi niya is 5,992. To be exact. Although, unang sabi niya, magkakaiba kasi ang computation ng scholars of the Bible. Pero nung nag-follow up question si Nadine, sabi niya, give me an exact estimate. Ang sagot ng AI is 5,993. So, kulang na lang ng 7 years, magiging 6,000 na. So, kung totoo yung estimate ng AI, maaaring 2025 na, pwedeng mangyari yung rapture. Kasi yung 7 years na Great Tribulation, papasok yun, ano, bago mag 6,000 years. Kasi after 6,000 years, papasok yung pang 7,000 years, yun na yung millennium reign. So sabi ko last Sunday, kung sinabi ng Panginoon that the day of the Lord is coming, ang isang katanungan natin, what manner of man, sabi ni Peter, anong klaseng tao dapat tayo nabubuhay ngayon? Anong klaseng tao dapat ang pamumuhay natin bilang mga believers? If we are a believer, what manner of person shall we be living right now? Sabi ni Peter. At gusto kong umpisahan ang mensaheng ito ngayon sa isang katanungan ulit. Are we followers of Christ? Amen. Amen. Are we followers of Christ? So, gusto kong malaman natin, sabi ni Peter, what manner of man shall we be? We should be followers of Christ talaga. But are we really following the Lord Jesus? How can we know that we are really followers of Christ? Maraming tao ang magsasabi, tinanggap ko ang Panginoon. Hindi yun ang sagot. Are you a follower of Christ? Are we a follower of Jesus? Sasabihin ng iba, pinanganak ako sa Christian home. Hindi pa rin yun ang kasagutan. So tatanungin natin, paano ba talaga ang maging follower of Christ? Are we following the Lord Jesus? Are we really following Him? Sinusunod ba talaga natin siya? Or sinusundan ba talaga natin siya? After this message, sana magkaroon tayo ng kasagutan or kalinawan sa ating mga buhay kung tayo nga ay tunay na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Amen? First, I want you to open your Bibles in Luke chapter 9. Luke chapter 9. Start natin sa verse 59. Luke chapter 9, verse 59. Sabihin natin, what does it mean to follow Jesus? In verse 59, sabi niya, and he said to another, follow me. But he said, Lord, allow me first to go and bury my father. Katatapos nga lang pala naglibing ng tatay si si Mr. Ching. And
by the grace of the Lord, still believing, na ang father mo ay nasa Panginoon. Verse 60, Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and say goodbye to my which are at home at my house, to my family. Kaya mo muna ako magpaalam. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So with this, I would like to start, what does it mean to follow Jesus? Following Jesus, according to this scripture, is to move forward. Hindi ka dapat bumabalik-balik at tinitignan yung nakaraan. Sabi niya, in verse 62, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ibig sabihin, kapag sinabi mong susundan mo ang Panginoon, dapat forward, tuloy-tuloy ang pagsunod. Merong isang scripture sa Bible in 2 Peter kung saan sinasabi niyang remember. Remember. Alalahan niyo ito. Sino yung sinasabing i-remember natin? The wife of Lot. Anong ginawa niya? Remember the wife of Lot, sabi niya. After na nakalabas na sana siya, lumingon pa rin sa pinanggalingan niya. So, ano nangyari sa kanya? Hindi siya nakalabas talaga. She became a pillar of salt. So, no man, having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Hindi ka karapat-dapat na sumunod sa Panginoon kung aatras-atras ka. Ang sinasabi niya dito, kapag sinabi mo, Lord, I will follow you, then sumunod ka. May namatay man, o may mga naiwan. Ang sabi niya, let the dead bury their dead. Hindi mo na kailangan magpaalam pa. Dapat nga, yung mga ganung pagkakataon, ang isang sinasabi ko, kapag may mga namatay sa pamilya, tayo mga believers, tayo ang magsasabi sa kanila na hindi doon natatapos ang buhay. Hindi doon natatapos ang buhay. Maaring nakikita natin nakalatay yung namatay natin doon, nandun yung katawan niya, pero wala na siya doon. Nasaan siya? Obligasyon ng bawat mananampalataya, every believer, should speak and preach the kingdom of God, sabi niya. Sabi niya dito sa Lord, allow me to go and bury my father first. Ang sabi ng Panginoon, go and preach the kingdom of God. Let the dead bury the dead, but go and preach the kingdom of God. Dapat yun ang isang obligasyon natin. Yun ang isang obligasyon natin. So, to follow Jesus is to move forward. Okay? Dapat tuloy-tuloy ang pagsunod natin. Kung hindi nyo makita na isang karangalan ang paglilingkod sa Diyos, then you are not fit for the kingdom of God. Ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagsunod talaga . Kahit na talentado ka, even if you have all the talents, hindi yun ang titignan ng Panginoon . Ang titignan ng Panginoon palagi sa atin yung puso natin. Gusto ba talaga nating sumunod? Do we really want to follow the Lord Jesus Christ? Amen ba yan? So that is following the Lord Jesus Christ. Ang isang principle dito sa mundong ito, or bilang mga nilalang, kung papansinin nyo kung saan nakatuon ang inyong mga mata, kung saan nakatuon ang inyong attention, doon kayo pupunta. Ang lagi kong ini-example sa inyo dito, kapag nag-drive kayo, hindi pwedeng nakatingin ka sa kanan kung pupunta ka ng kaliwa. Kakaliwa ka pero nakatingin ka sa kanan, mababangga ka. Kung saan ka nakatingin, doon papunta dapat yung kotse mo.
At ganun ang isang, hindi natin masabing prinsipyo eh. Pero ito yung isang nangyayari sa tao. Kung saan nakatuon ang kanyang pananaw, ang kanyang paningin, doon siya papunta. So saan dapat tayo tumingin? Sa? Kay Jesus. Akala ko sa daan eh. Kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Amen? Doon tayo papunta. Sabi ni David in Psalm 63 in verse 8, sabi niya, "My soul follows hard after you." Yun ang sinasabi ni David. Sabi niya, "My soul follows hard." Talagang ang pagsunod ng aking kaluluwa, ng aking pagkatao, ay talagang pagsunod ng matindi sa Panginoon. Nakita na kayo ng yung inahin na may mga maliliit na sisil. Kung saan pupunta yung nanay, nakasunod sila palagi. Ano? Napansin niyo yun? Halos nakadikit na sila doon sa puwitan ng inahin. So basta kung saan pupunta yung nanay, nakasunod sila. Yun ang ibig sabihin ng my soul follows hard after you. Kung ganun ang pagsunod natin sa Panginoon, minsan di natin napapansin, nandun na tayo sa kanyang likuran. Nauuntog na tayo sa kanyang likuran. Yun ang magandang pagsunod sa Panginoon. Amen? So, following Jesus means moving forward. Second is, following Jesus means having to leave things behind. Following Jesus means having to leave things behind. I want you to go to Matthew chapter 4. Dito makikita natin kung paano tinawag ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Ano nga ba Bible? Matthew chapter 4, verse 18. Matthew chapter 4, verse 18. Sabi niya dito, "And Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men." Verse 20. "And they straightway left their nets and followed him. And going on from there, he saw other two brethren, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets. And he called them. And they immediately left the sheep and their father and followed him." Kung titingnan niyo, kung papansinin niyo paano tinawag ng Panginoon yung kanyang mga disciples, isa ang word niya follow me. Sundan niyo ako. At tingnan niyo ang response dito ni Peter. They were mending their nets. Mending, ibig sabihin, inaayos nila yung mga nets nila. Siguro papunta na sila mag-fishing. Pero sabi ng Panginoon, "Follow me and I will make you fishers of men." At ang sabi nila, "And they straightway left their nets and followed him." Dali-dali. At ang sabi rin ni John and James and John, they immediately left their sheep and their father and followed him. Iniwan talaga nila. Darating sa buhay natin, or dumating, alam ko dumating sa buhay natin, na narinig natin yung tawag ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Magkakaiba ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Maaaring nakarinig kayo ng message sa inyong mga kaibigan, sa pamamagitan ng isang pastor, sa Bible study, and narinig niyo yung tinig ng Panginoon na sumunod sa Kanya. And I believe that every one of you, when you heard that call, followed the Lord Jesus Christ. Amen ba yun? Sumunod nga ba talaga tayo kaagad? Iniwan ba natin lahat? Kailangan iwan natin. Kung talagang susunod tayo, sabi ko kanina, following Jesus means
moving forward. But second, following Jesus means leaving things behind. Meron tayong mga dapat iwanan. Ano? Meron tayong mga dapat iwasan. Iwanan at iwasan. Noong tinawag ako ng Panginoon, ano, marami rin akong mga kaibigan na kung hindi ko tinalikuran, tumalikod sa akin. Kung minsan dating tayo doon sa puntong ganon, na kailangan talikuran natin yung mga hindi magpapaunlad ng ating pananampalataya. Yung hindi magpapalago ng ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Kailangan natin iwan yung mga yan. No? Sabi ni Paul, in Philippians chapter 3, verse 13, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Forgetting what lies behind. Kalibutan natin. Kung ano yung mga nagawa natin noong 2024 na hindi tama sa Panginoon, kalimutan na natin yun. But let us move forward and reaching forth to what is in store in the future. Kung ano yung dapat natin sundan na. Dapat nakasunod na tayo sa Panginoong Jesus. If we are to ask ourselves, what manner of man are we supposed to be? We are to be following the Lord Jesus Christ. Para yung mga sisiw na nakasunod sa inahin. Ganun ang pagsunod. Halos bumubok ka na sa puwitan ng nanay mo. Dahil sunod ka ng sunod, sunod ka ng sunod. Yun ang pagsunod na gusto ng Panginoon. Amen. Third is, following Jesus means obeying Him. Kailangan meron tayong pagsunod. Go to Luke chapter 5. Buksan natin yung Luke chapter 5. In verse 4, sabi niya, Luke chapter 5 verse 4, Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. Ito yung hiniram ni Jesus, yung boat ni Peter upang mag-preach siya dun sa mga tao. After siya mag-preach, sabi niya, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon, verse 5, Simon answered unto him, si Peter ito, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net broke. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Tignan niyo dito, kung mapapansin niyo, ang sabi ng Panginoon, you launch out into the deep and let down your nets. May S. Nets. Plural. Sabi ni Peter, magdamag na kaming ng isda, pero wala kaming huli. Pero dahil sinabi mo, I will let down my... Anong sinabi ni Peter? Isahin mo nga. I will let down my nets. Walang S eh. Isa lang net ang kaya tuloy, sa dami ng fish na nakuha nila, halos masira na yung net nila. Kasi sabi ng Panginoon, let down your nets. Sabi ni Peter, I will let down my net. Meron siyang parang pag-aatubiling sumunod eh. At napansin niyo ba, na nung sumunod tayo sa Panginoon, nung unang sumusunod tayo sa Panginoon, mainit na mainit tayo, pero habang tumatagal, meron na tayong pag-aatubiling sumunod. Meron na nag-aaway sa kalooban natin. Susundan ko ba yan? Or susundan ko ang Panginoon? Ngayon, kung si Jesus talaga ang Panginoon natin, siya ang dapat sundan natin. Every time nagagawa tayo ng decision, it's either following Jesus or following ourselves. Tignan nyo ang nangyari, halos masira na yung mga net nila dahil ang dami. Sabi ng Panginoon. Sabi siguro sa isip-isip ni Peter,
preacher ka lang, mangingisda kami, alam namin kung may huli o wala. No? Pero pagbibigyan kita, pero alam nyo ba na ang Panginoon, alam niya ang lahat? Alam niya kung ano ang mabuti para sa atin. Dahil ang pwede lamang mag-control ng future natin, yung nakarating na dun sa future. Si Jesus yun. Si Jesus, alam niya yung future natin. Kaya sabi niya, my plans for you is not to harm you, but to prosper you, to give you a hope and a future. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. So following Jesus means we have to obey Him. We have to obey Him. Hindi pwedeng ipilit natin yung gusto natin dahil merong circumstances kapag yung kagustuhan natin ang nasusunod. And hindi ako exempted dyan. Guilty rin ako dyan. Last week lamang, gusto kong i-share sa inyo itong isang experience ko. Na-scam na naman ako. Dahil hindi ako nagtanong sa Panginoon kung tama nga ba ito. Kasi alam niyo mga tao ngayon, sa sobrang sama ng tao ngayon, wala na silang awa. Although sinabi yan, in the last days, sabi niya in the second episode of Paul to Timothy, sabi niya, in the last days, perilous times will come. Men will be lovers of themselves. Hindi nila pakikinggan yung tama. Wala silang, kumbaga, habag doon sa ibang mga tao. Meron akong pinapakinggan kahapon or nung isang araw yata yon, yung mga na-scam doon sa US, sa katetext lang nila, na napaniwala siya na ang katext niya si Brad Pitt, na in love siya kay Brad Pitt, at inalok siya ni Brad Pitt na magpakasal sila. So, na in love siya hanggang sa maglabas ng pera. Yung pala, mga scammer talaga. Mga Nigerian, mga scammer. Pero mo si Brad Pitt sila. Kasi nakakagawa na sila. Tulad yung sinasabi ko doon sa AI, di ba, Marvin? Pwede ka nilang gayahin ang boses mo, ang itsura mo, ang pananalita mo. Pero nakagaling ang mga tao. At wala silang pakundangan na mandaya ng mga tao. Ako naman, sa Facebook ko, meron yung isang game na sabi niya, pag nahuli mo rin, umeksakto yung, yung mansanas dun sa gitna, nahuli ko. Sabi ko, di, send mo kaagad. Sabi niya, sinend ko naman. Sabi niya, imumultiply ko yung laman ng GCash mo. Di, mumultiply ko ng 5 times. Sabi ko, malaki yun may 2,000 ako sa GCash. Di, kung times 5, magiging 10,000 yun. Sabi ko, wow. Di sabi niya, isa ka doon sa napili na mamultiply yung pera mo. Again, because of the love of money, nakalimutan kong sumunod sa Panginoon or tanungin ng Panginoon, tama nga ba ito? Sabi niya, tatawagan kita. Tinawagan niya ako. Nakatingin sa akin si Royla. Sino yan? Sa madaling salita, na-scam ako doon. So, hindi naman totoong i-multiply talaga nila. Actually, kapag buti na lang, hindi nila nakuha yung pera ko. Pero pwede lang kunin. Once na nakuha na nila yung password. Ang gagaling talaga ng mga tao yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang habag. Okay lang sa kanila na makasira sila ng buhay ng tao basta't sila ay kumita. Pero bakit nila ginagawa yan? Because they are blinded. And because they are not following the Lord Jesus. Ang sinasabi ko lang, kapag sumunod tayo sa Panginoon, pag sinabi natin we are followers of Jesus, we have to obey Him at all times. Amen ba yun? Amen. So, that's the third, Fourth is, following Jesus means cleaving to Him. Nakadikit dapat tayo palagi sa Kanya. Para hindi tayo
madaya, kailangan nakadikit tayo palagi sa Kanya. Okay? Whether we are in school, at work, lagi natin iisipin na dapat nandun tayo sa presensya niya. Dapat nandun tayo, nakadikit palagi tayo sa Kanya. Yun actually ang maturity ng isang Kristiyano. Sabi niya in Isaiah chapter 26, sabi niya, He puts them in perfect peace. Those whose mind are stayed on Him. He keeps them. He keeps them in perfect peace, those whose mind are stayed on Him. Yung siya palagi ang iniisip. No? Kung meron mang gagawin, nandun palagi ang presensya ng Panginoon, nakadikit sa Panginoon. But I want us to open John chapter 10. In John chapter 10, in verse 27, sabi niya dyan, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. When we cleave to the Lord, kapag nakadikit tayo sa Panginoon, dapat alam natin. Sabi niya, my sheep hear my voice. Pinapakinggan nila ang tinig ko. And I know them, and they follow me. So dito pa lamang, matatanong natin ang sarili natin, do we know the voice of the Lord? Huh? Do we hear the voice of the Lord? We can only, the very first thing for us on how to hear the voice of the Lord is through reading the Bible. So, every day, except for Saturdays and Sundays, nilalagay ko yung scripture reading natin. Nandun na tayo dun sa part na napakahirap ng basahin. Dahil, sino nakakaalam kung anong scripture reading natin? Nasa Exodus na tayo. Dun sa Exodus kung saan ginagawa na nila yung temple. At kapag binasa nyo yun, parang walang saysay dahil ang nakasulat doon, yung mga measurements, yung mga materials, na kung babasahin mo, hindi mo maintindihan anong klaseng mga material ito. Ano ang cubic? Ano yung measurement na cubic? Ginagamit pa ba natin yung cubic ngayon? Meter, cubic feet. Oo. Pero kung pag-aaralan natin na maigi talaga, kung babasahin natin, pag-aaralan natin, pwede tayong mag-AI, tanong natin, o pwede tayong mag-Google, ano nga ba yung garment ni Aaron na tinahi nila? Ano ba itsura nito? Pero na pag-aaral So habang binabasa ko yun, balik ako, Google ako. Tingnan ko nga uli yung itsura ng garment ni Aaron, tsaka yung mga priest. Ano ibig niyang sabihin na dapat yung mga laylayan yan, puro gold yan, magkakatabi yan, puro gold. Napakahilig ng Diyos ng gold. Napakahirap ng basahin. Pero that is one way of hearing the Word of God. Through His Scriptures. Through His Word. Doon natin mapapakinggan. And then, kapag sanay na tayo nakikinig or nagbabasa ng salita ng Diyos, magiging malinaw sa atin yung tinig ng Diyos. Masasabi na natin na nangusap ang Diyos sa akin. Kasi kabisado mo kung paano magsalita ang Diyos Kung merong tatawag sa inyo, halimbawa, yung employer ni Ching, kahit wala siyang pangalan doon sa cellphone niya, hindi naka-register. Kapag narinig mo yung tinig niya, yung boses niya, kabisado mo Siyempre, Australiano, may accent. Alam mo, oh, yes, boss. Ibig ko sabihin, kapag tumawag halimbawa si Myra kay Marvin, alam ka agad ni Marvin na kapatid niya yung tumawag kasi kabisado niya yung tinig ni Myra. Yes, ate. Naka-yes ate siya agad. Yun ang ganun din sa tinig ng Panginoon. If you keep on hearing or reading the Word of God, masasanay ka. Bigla na lamang
makakarinig ka na parang audible voice sa'yo, pero hindi, nangusap ang Panginoon sa puso mo, alam mo na yung tinig ng Panginoon. Si Jesus yun. Masasabi mo kagad, that is the Lord. But if you never read the Bible, hindi mo ma-discern yung nangungusap kung ang Diyos yun o ikaw yun o baka demonyo yung nangungusap. Siyempre, karamihan sa mundong ito, ang naririnig nila, tinig ng kaaway. Yun ang nangungusap sa mundo eh. Ano? Eh, lalo na ang sinasabi niya sa Bible, ang tinig daw ng Diyos is a very still, small voice. Still, small voice. Hindi siya makulit. Hindi niya sinasabing, Marvin, gawin mo na ha. Marvin, sige na ha. Hindi. Pag ganun, na nangungulit, alam mo kaagad, tinig ng kaaway yun. Asawa mo ba? Hindi yung mga asawa yun. Ha? Hindi yung mga asawa yun. Although karamihan ng asawa, ganun nga ba? Hindi. So, we follow closely at a distance. Gusto kong buksan nyo muna nga itong Matthew chapter 26. Matthew 26 verse 31. Then Jesus said unto them, all of you shall be offended because of me this night. Ito na yung huhulihin si Jesus eh. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of you, yet I will never be offended. Jesus said unto him, verily I say unto you, that this night before the cock crow, you shall deny me 3 times. Peter said unto him, though I should die with you, yet I will not deny you. Likewise also said all the disciples. Nakita niyo yung pagsabi ni Peter, kahit anong mangyari, hindi ako ma-offend sa'yo. Hindi kita iiwan. Kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwan. Eh, ang sinabi na ng Panginoon dyan, kino-quote na ni Jesus, it is written. Nasusulat na eh. It is written that I will smite the shepherd and the flock will be scattered. Na-prophesy na eh. Pero sabi pa rin ni Peter, hindi ako ma-offend. Maraming beses ganun din tayo. Sinasabi ng Panginoon, huwag mo nang gawin yan dahil may consequences yan. Hindi, kaya ko to. Dumaan ako sa ganun eh. Maraming beses na akong dumaan sa ganun din. Sabi ko, Lord, kaya ko to. And ang end result nun, hindi ko talaga kaya. Sinabi na ng Panginoon, hindi natin kaya. Pero pinanindigan ni Peter. Sabi niya, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kahit mamatay pa ako, hindi kita iiwan. And truly, kapag tingnan niyo yung verse 58, John 26 verse 58. Nung kinuha na, hinuli na si Jesus, anong sinabi dyan? Peter followed him far off, from a distance. Kung minsan, ganyan ang pagsunod natin sa Panginoon from a distance. Kasi meron tayong inuuna, yung munang sarili natin na sundan natin bago natin sundan ng Panginoon. Si Peter, pinilit niya pa rin panindigan Pag makikita natin dyan, yung mga sumusunod na verses, may babae lumapit sa kanya, hindi ba kasama ka ni Jesus? Hindi ko siya kasama. Hindi ko siya kilala. Katulong pa yun, ha? And then another maid, sabi niya, isang babae ulit, lumapit sa kanya, kasama ka din, disciple ka ni Jesus Nag-curse na siya. Or may promise siya. Hindi, promise, hindi talaga ako. Yung pangatlo, may curse na siya, nag-curse na siya. Sinabi ko nang hindi ako kasama niyan Hindi ko siya kilala. Hanggang tumilaok na yung manok. Hanggang tumilaok yung manok. At pagtingin niya ganyan, Naalala niyo. hindi lang niya naalala. Actually, pagtingin niya ganyan, nakatingin si Jesus sa kanya. Nakatingin si Jesus sa kanya. Doon sa, hindi ko alam kung sa Luke yun or sa Gospel of Mark, na sinasabing, nung tumilaok yung manok, pagtingin niya kay Jesus, nakatingin si Jesus sa kanya. Doon niya nakita. Pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos yun.
Ano? Kaya nga sabi natin, it is by the word of God na sinasabi niyang He will come again. By the word of God yun, hindi by the word of a pastor. Hindi by the word of a preacher. It is by the word of God, sabi niya. That the Lord Himself will descend from heaven. Sabi niya. And the dead in Christ will rise first, then we which are alive and remain will be caught up. It is by the word of God yun. Mangyayari at mangyayari yun. Huwag tayong sumunod ng malayo sa Panginoon. Dapat nakadikit ang pagsunod natin. Not from a distance. We only follow Jesus from a distance if we are following somebody else. Naintindihan niyo yun? No? Pinaka number 1 na sinusundan na natin dapat ngayon ay ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Following Jesus means no turning back. No turning back. Go to Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Malapit na tayo matapos. Hebrews chapter 10 in verse 38. Sabi niya, now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Ano yung translation ng drawback sa iba dyan? Parehas ba? Drawback? Sa NIV, ano sinasabi ng NIV? Now the just shall live by faith, but if any man Anyone goes back. draws back, Rose back, parang retreat yun. Draw back. Matras eh. atras. No? So no turning back. If any man turns back, sabi niya, my soul will have no pleasure in that person. Hindi gusto ng Panginoon yung tumatalikod tayo. No? Atras abante. No? Dumating na ba tayo sa point na ikinahiya natin maging Christian? Ha? Dumating na ba sa point sa buhay natin na nahiya tayo magsabing Christian tayo? Maraming tao, ano? Darating ang panahon. Shrink back. Shrink back. Ganun din eh. Shrink back, ibig sabihin talagang aatras, manliliit, magtatago eh. Ano? Manliliit siya. Darating ang panahon, ano? Na maraming tao ang ililigtas nila ang sarili nila, lalo na may mga maiiwan. Kaya napakahirap kang iwan eh, yung sa rapture. Kasi pagdating ng panahon na yon, it's either ipapugot mo ang ulo mo, no? Or mag-shrink back ka, or mag-turn back ka. Talikuran mo ang Panginoon. Yun lamang ang magbibigay ng buhay sa mga tao. Buhay dito sa mundo at buhay sa Panginoon. Kapag naiwan ng isang tao, hinayaan niyang maputol ang ulo niya, ibig sabihin pinili niyang mabuhay sa Panginoon. Pero kapag na-save niya ang ulo niya, ibig sabihin tinalikuran niya ang Panginoon. No? So, following Jesus means no turning back. Wala nang atrasan ito. Panindigan ninyo. Ngayon pa lamang practicein natin panindigan na tayo ay mananampalataya. Kahit sa gitna ng maraming religion. No? Kahit sa gitna ng mga hindi naniniwala sa atin, huwag tayong mahihiya na sabihin, I am a follower of Jesus. Amen. Amen. Tagasunod ako ni Jesus. Second to the last. Following Jesus means growing in Him. Sana isusulat niyo lahat ng mga sinabi ko nito. No? Pero kung gusto niyo pakinggan ulit ito, pwede niyo mapakinggan. Following Jesus means growing in Him. Dapat may paglaki, paglago. No? Buksan niyo yung 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Start natin sa verse 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.
I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it. Neither yet now are you able. Hindi nyo pa kaya anong pinapakain sa kanila? Milk, hindi karne. Now, open Hebrews chapter 5. Go to Hebrews chapter 5. Kadugtong nito yun. Hebrews chapter 5 in verse 11. Hebrews 5:11. Sabi niya, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing you are dull of hearing. For when the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Baby pa lang siya. But strong meat belongs to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Tignan nyo ang sinasabi niya dyan. Dapat sa tagal nyo ito, kasi ang mga Corinthians, eto yung isang church na punong-puno ng gifts. Dito binanggit lahat yung mga gifts of the Holy Spirit. Kung ibig sabihin, etong church ng Corinthians, kung titignan natin yung mga tao doon, talagang very spiritual sila. Malalim na sana. Pero sabi ni Paul, hindi pa kayo malalim. Kailangan nyo pa rin ng gatas. Hindi nyo pa rin kaya ang karne. Bakit? Kasi they still not able to discern between good and evil. The same thing with the Hebrews. Hebrews was written to the Hebrews. Yung mga Jew. The book of Hebrews, isinulat yan para doon sa mga Jew. Sabi ng mga Jew, alam na namin yan. Kasi kami nga yung kami nga yung pinagbigyan ng commandments ng Diyos. Kaya alam namin lahat yan. Pero sabi ni Paul, hindi. Milk pa rin. Dapat nga, nagtuturo na kayo ngayon. Sa tingin nyo, dapat nagtuturo na rin kayo ngayon? Dapat yun sa akin si Ruel. Dapat si Ruel na rin, nagtuturo na rin. Gawin mo yan, gawin mo. Siya nagtuturo. Hindi nagtuturo. Nagtuturo, Hindi nagtuturo. Pero sabi niya, kahit gusto nyo, pero ngayon, kailangan kayo pa rin ang turuan. So, ang sinasabi lang dito, kung susunod tayo sa Panginoon, dapat may paglago. May maturity. Hindi pwedeng baby forever. Hindi pwedeng milk palagi ang kinakain, ang iniinom. Kailangan mag-grow. And for you to grow, kailangan nating regular na nakadikit sa Panginoon. Nakasunod sa Panginoon. Walang talikuran. Tuloy-tuloy ang pagsunod. Amen. Amen. And lastly, following Jesus means taking up your cross. Sabihin nyo nga, taking up my cross. Carrying your cross. Merong sinasabing ganyan. Narinig nyo na yung word na yan, di ba? We have to carry our own cross. Sacrifice. Following Jesus denotes a fellowship of faith as well as fellowship of life, sharing with His sufferings not only inwardly but outwardly. Hindi lang yung doon sa kalooban natin, kundi maging yung panglabas. Dapat meron tayong mga sakripisyo. We have to sacrifice. If we are to follow Jesus, we are to sacrifice. Mag-sacrifice. Ang isang, lagi kong ina-example sa inyo is ang pag-inom ng alak. Kasi ang pag-inom ng alak, kuminsan, ang hirap isakripisyo. Hindi ko sinasabing huwag kayong uminom. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kayong malalasing. Pero bakit kuminsan, alam na natin yung word na yon, pero pipilitin pa rin natin malasing. Which is wrong. Ang pagsunod sa Panginoon, merong sacrifice na gagawin. Kung minsan, kailangan nating i-sacrifice yung mga
gustong-gusto nating gawin. No? Yun ang ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoon. We have to sacrifice. We have to have fellowship with His sacrifice. Yan ang carrying the cross. Meron tayong mga binubuhat. No? Meron tayong mga dapat binubuhat. Kung minsan, kailangan natin magtimpi. Pagtitimpi, kailangan na magtimpi. No? Tulad kanina, no? Nasubukan ko yung pagtitimpi nung sinabi sa akin na iwan sa taxi yung tripod natin. No? Sabi ko, magagalit ba ako? Pero ang ganda ng mood ni kay Lian. Nakakahawa. Alam niyo ba na kapag maganda ang mood na kasama niyo, pati kayo mahahawa dun sa mood na yun. Pero kapag, tingnan niyo, pumasok kayo sa isang bahay na nagkakagulot, nagkakainitan sila, pati ikaw madadamay dun sa gulo at init. No? So, meron tayong pagtitimpi. Nasusubukan natin magtimpi sa mga bagay na gusto natin kung gusto natin sumunod sa Panginoon. Amen. In Matthew chapter 10, verse 38, pakinggan nyo na lamang to. No? Sabi niya, "He that does not take his cross and follows after me is not worthy of me." Yung ayaw niyang buhatin ang kanyang cross, he is not worthy. Hindi siya karapat-dapat. No? In John chapter 12, in verse 26, sabi niya, "If any man serve me, let him follow me." Kung sino man ang maglilingkod sa akin, hayaan mong sumunod siya sa akin. Let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Yung paglilingkod natin. Yung paglilingkod natin, dapat na una na yun sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen. Okay? Marami tayong dapat buhatin na krus sa mga buhay natin. Marami tayong pagtitiping gawin. Tayo, tao lamang, madali tayo masaktan. Pero, kumisan pati yung sakit na yun, kaya natin timpihin dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. When the Lord said, "Honor your father and your mother," hindi naman lahat ng parents perfect eh. Wala actually perfect na parents. Nagkakamali rin. Pero pag nagkamali ang parents, kailangan bang magalit ka agad yung anak? Hindi rin, di ba? Dapat nandun din yung pagtitimpi ng anak. Kaya tagasunod siya ni Kristo. Nagtitimpi rin siya na huwag niyang masaktan yung nanay niya. Because that is a commandment of the Lord. You honor your father and your mother. Eto yung isang spirito na gumagala sa last days. Sabi niya, children will be disobedient to their parents. Nakikita niyo ba sa mga kabataan yun yun? Children will be... Kasi nasulat yun eh. It is written that in the last days, children will be disobedient to parents. O bakit may nagkakamot na tumalikod? Wait! Wait! Wait lang. Pilitin natin talunin yung mga spirito na yun. No? Yung mga kabataan na nakikinig na yun, labanan nyo yun. That is a wrong spirit. No? That's a wrong spirit. Labanan natin. No? Ang isang pagkakamali ng mga parents ngayon, yung ginawa nilang barkada nila ang kanilang mga anak. No? Para lang kami magkakaibigan kasi. Nagpapabata yung nanay, nagpapabata yung tatay, para kami magbabarkada. No? Hindi ganun ang turing sa amin ng mga magulang namin noon. Wala. Kung anak ka, alam mo kung anong lugar mo. Ha? Hindi mo pwedeng tignan yung tatay mo ng mata. Huwag nagagalit siya. Yumuko ka. Alam namin ang lugar namin noon. Dahil kapag hindi namin alam ang lugar namin noon, sigurado may latay ka. Ha? Lalong-lalo na yung sa tatay namin noon. No? Nasa labas pa lang siya, pumipito pa lamang siya. Alam na namin kung lasing yun, nagtatago na kami. Takbuhan sa taas, kunwari tulog na kami.
Hindi kami makaisa sa tatay namin doon. Kahit tulog ka na, gigisingin ka. Alam namin ang lugar namin ngayon, noon. Pero ngayon, sinasabi ko sa mga kabataan ngayon, there is this spirit, na sinasabing, you will be disobedient. You will be lovers of your own selves. Spirit yan. Nasulat yan. Kung lahat ng sinabi ng Panginoon ay mangyayari yung mga yan. So dapat labanan natin. Yung pagtitimpi, dahil sumusunod tayo sa Panginoon, gagawin natin. Lalabanan natin yung mga yan. Amen? Amen. Dapat mag-grow tayo. Dapat kapag sumunod tayo, wala nang talikuran. Tuloy-tuloy ang pagsunod. Nakadikit tayo parang yung mga sisiw sa kanilang inahin, sa kanilang nanay. Halos bumunggo na sila sa puwitan, pero sumusunod pa rin. Ganon dapat ang pagsunod natin. Amen ba yun? May nakuha kayo. So, purihin natin ang ating Panginoon. Ito yung mensahe niya sa atin. So, sabi ko kanina, dun sa tanong, are we following Jesus? Kung kalahati nun ay hindi pa natin nagagawa, ito na yung panahon. 2025 is the year for us to be followers of Jesus. Sumunod na tayo sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagsunod ng walang talikuran. No turning back. Amen? Let us all bow down our heads and let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay tagasunod mo, Panginoon. Na ikaw ang aming dapat sinusundan sa buhay nito. Lahat ng sinabi mo, Panginoon, alam namin na tutuparin mo. Kung kaya naman, dalangin namin ngayon, Panginoon, na ipinaalala mo sa amin ang aming mga katayuan bilang mga tagasunod mo, Panginoon. Tulungan mo naman po kami, Panginoong Diyos muli, na makasunod ng tuloy-tuloy, Panginoon, sa iyo, sa lahat ng sinabi mo sa amin, lahat ng itinuro mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi dahil kami mahina, dahil sinabi mo na rin, Panginoon, na kami higit na mananagumpay sa iyo. We are more than conquerors in the Lord Jesus Christ. Sa iyo, Panginoon Jesus. Higit kaming mananagumpay. Kung kaya't naman, Panginoon, ang hinihiling namin ngayon, patuloy, Panginoon, na mangusap ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, na marinig namin ang tinig mo palagi, Panginoon. Sa lahat ng mga gagawin namin, Lord, baguhin mo kami, tulungan mo kami mag-mature, Panginoon, sa pananampalataya namin sa iyo, sa aming pagsunod sa iyo. At alam namin, Panginoon, sa patuloy namin pagsunod sa iyo, hindi mawawala ang pagpapala mo sa amin. Hindi mawawala, Panginoon, ang gantimpala mo para sa amin. At hindi lang yan, Panginoon, ang biyaya mo at gantimpala mo, Panginoon, ay pinararating mo pa sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga anak, sa aming mga anak ng mga anak namin, sa lahat ng lahi namin, Panginoon. Maraming salamat. And we look forward, Lord, to the day, Lord, when the trumpet sounds, when you would call us up to meet you in the air, together with all the saints, and be with you forever. In the name of the Lord Jesus, let everyone say Amen. Amen. And Amen. Purihin ang Panginoon. So bago tayo bago natin tapusin yung ating service sa hapong ito, tayo ay dadako sa ating pagbibigay sa Panginoon. Meron pa tayong mga envelopes ahead. So ihanda natin ating mga envelopes. At tayo magbibigay sa ating Panginoon tulad ng ating pagbibigay, ng ating mga sarili. Lumaki ba?
Amen. Ibig sabihin, mas malaki na. Amen. Amen. Gusto ko lang magbigay ng konting word before we give anything thanks. In 2 Corinthians chapter 8 in verse 9, sabi niya, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might be rich. And herein I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which you have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man has, and not according to that he has not. I mean, not that the other man be eased and you be burdened." Dito sinasabi ni Paul, na yung biyaya ng Diyos sa ating lahat, tingnan nyo, napakaganda ng word na to kung tatanggapin natin na salita ng Diyos ito, magkakaroon tayo ng napakagandang pag-asa na sinasabi ng Panginoon. Sabi ni Jesus, "The Lord has anointed me to preach the gospel to the poor." Ano yung gospel ulit? What's the gospel? It is the good news. What is the good news to the poor? Ano ang good news sa isang mahirap? That they will become rich. That's good news. Na hindi na sila magiging mahirap. Because sabi niya dito, "We know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet He became poor. That through His poverty, we might become rich." May pag-asa Pero mayroong sinasabi si Paul dito. Hindi ko sinasabing magbigay kayo yung wala sa inyo. Dahil hindi kayo pwedeng magbigay ng something that you do not have. You can only give what you have. Pero sabi niya, kung magbibigay kayo, there should be a willingness of heart first. Sabi niya sa mga taga-Corinthians, sabi niya, nung isang taon pa, gusto niya nang magbigay, tumulong dito sa mga Kristiyano dito. Ngayon, gawin niyo na. Ito na yung pagkakataon na gawin ninyo. Pero dapat, it is with a willing heart that we are to give unto the Lord. Amen? And let us continue to hold on to the promises of God. All the promises of God are yes in Him and amen in Christ Jesus. Yes and amen. So kung sinasabi niya, He became poor, that we might become rich, then amen. Yes, Lord. Thank you. Amen ba yun? Amen. Yun ang patuloy natin panghawakan. And so as we give unto the Lord, let us sing that song. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what
Lord. We give you thanks, Lord, for everything that you have given us. We were able to give right now, Lord, our tithes and offerings because you have given us first. And truly, Lord, because of what you have done, we have become a blessing. Not just to one, but to many. Thank you, Lord, for blessing us and making us a blessing. Lord, we continue to acknowledge you as our good shepherd. A good shepherd who laid down his life for us. Lord Jesus, you are our shepherd. We shall not lack. We believe, Lord, that you will always sustain us. Lord God, you supply all our needs according to your riches in glory by our good shepherd, by Christ Jesus our Lord. And to this, Lord, we lift up to you all the glory, honor, and praises. Again, in the name of the Lord Jesus. Let everyone say amen. And I want you all to stand up now and receive the blessing of the Lord. Hallelujah. Lift up your hands unto the Lord, and I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Receive His blessing this coming week and this year. May you continue to receive all the blessings of the Lord, the promises of God in Deuteronomy chapter 28, and all the blessings of Father Abraham. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you perfect peace. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.